Eto, sinamantala natin yung pagkakataon na umarab para i-force bat na yung ating mga alaga. Dahil medyo mahaba-haba yung break dun sa club, kaya sinamantala natin. Nung nakaraan, nagpurga tayo dun sa ating mga breeders. Ngayon naman, external cleansing naman tayo. Yung mga balahibo nila, alisin natin yung mga putol, isa at kung ano-ano pa. Ako, may nagliligawan pa dun, oh. Tignan nyo. Walan dyo. Yun yung pinagpaparis natin, mga kalapatids. Hoy, hoy. Bawal, bawal, bawal. Bawal muna magpatungan. Inukondisyon nga natin dahil magbe-breed tayo sa mga susunod. Yung pinagliguan nila, yun ang ipanlilinis natin dito sa ating Flyers Loft. Kuskusin ko lahat ng mga gilid-gilid para kung sakasakaling may mga nagsusumiksik dyan na mga maliliit na parasite ay masasawata. Siyempre gamit pa rin natin yung pinagbanlawan nila, yung pinagpaliguan nila para meron pa rin gamot, di masayang yung gamot. Babalik natin yung dating setup, puro bee purchase na lang yung ilalagay natin dito sa ating mga alaga. Habang nagkukuskus ako dito at tinatanggal ko yung mga nasa singit-singit na maaaring mga parasite na nagsusumiksik, kwentuhan muna tayo dahil kanina yung ating kalapatids na si Sir Johnsky, yan, kaibigan nating matalik yan, taga Cavite. Siya yung nanalo nung ating pinarapol dating gift bird. Kanyang ibon na nakuha niya sa atin ay inilaro niya na naman. Nakaraang taon, inilaro niya rin yun, mga kalapatid, sa South. Kaya lang, hindi natuloy dahil nawala yung ibon. Pero nakabalik. Binalikan din siya after ilang months. Ngayon, nilipad niya naman ngayon sa Norte. At maganda na naman yung pinapakita. Kaya lang ang problema, hindi niya naman na pedering. Napaka-importante kasi ng pagpe-feathering, mga kalapatids. Kung matatandaan ninyo yung huling episode natin, tinalakay natin yan, yung halaga ng pagpe-feathering sa ating mga kalapating inililipad. Ang ganda-ganda ng performance ng ibon niya, naghalimaw. Ang banggit niya sa atin, nasa 1-2 daw yung speed niyan. Kaya lang, medyo natitense siya at excited. Kaya habang nagkaklak, nanginginig. Kaya nagkakamali siya, kaya natagalan. Kaya 1-7 lang. Pero okay pa rin yan. Considering na yung ibon na yun ay kulang yung bagwis. May ibibilis pa sana yung ibon na yun. Kaya lang, yun nga, hindi niya na force feathering, hindi niya na paghanda. Nakalimutan tatanong sa atin yung ating kalapatids kung kakayanin ba na dumulo kapag yung pakpak ay kulang. Ine-expect niya na magbabagsak na naman ng pakpak ng bagwis yun. Kasi nga, sunod-sunod nga yung pagbabagsak ng mga bagwis ng ating mga alaga, di ba? Kaya bang dumulo kapag kulang ang bagwis? Kung yun ngang buo yung pakpak pagka nagkaroon ng smashan or kung ano mamang nahihirapan, di ba? Lalo pa kaya kung kulang yung pakpak. Mas may hirapan yung ating mga alaga. Ang sagot natin dyan ay depende. Kung kayang umuwi ng ibon, makakauwi pero hindi na siya makikipagpukpukan pagdating sa speed. Isang bagwis lang, malaki na ang epekto nun. Lalo na pagka butas yung pakpak, magkatabi yung kulang ng feather. Yan, nako, kawawa yung ibon dyan. Medyo alanganin yan, mga kalapatids. Kasi, kapagos nga naman yung hangin, di ba? Yung aerodynamics na tinatawag ay masisira. Kumbaga, hindi maganda yung pagsalo niya sa hangin. Halimbawa, nag-smash. Headwind. Double effort yun. Kasi, butas yung pakpak niya di ba? Kaya napaka-importante ng pag-feathering, mga kalapatids na kanubi. Pero kung sa akin yun, ako yung nasa sitwasyon niya, di ba, let's say nakalimutan natin mag-feathering, di ba, minsan talaga nangyayari yan kapag busy tayo, tapos biglaan, tapos in-expect na lang natin na ayon sa ating sitwasyon, tapos biglang hindi pala, talagang naglaglag yung bagwis ng ating mga alaga. Kapag nangyari sa akin yun, kahit maganda yung performance nung nililipad ng ibon, ay titigil ko yun, mga kalapatids. Kasi di ba? Pwede pa naman sa susunod makabawi yung ibon. Pagkakataon na yun, kondisyon na lang din natin yung pagpo-force feathering. Kung yung kakalimutan yun, mga kalapatids na kanubi, kung balak ninyo maglipad, kailangan naka-force feathering yung mga alaga nyo. Niyahanda nyo na base sa schedule ng club na liliparan o sasalihan ninyo. Ngayon, habang nagkukulkul tayo dito, samantalahin na rin natin yung pagkakataon para sagutin yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir Katzman ng Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, shout out sa iyo, sir. Ilang araw daw ba
bago tumubo yung isang pakpak, yung isang buong pakpak. So pagka binunot natin yung pakpak o yung bagwis ng ating mga alaga, 2 to 3 days magpapakita na yung yung pausbong na tumutubo. Okay? At para mabuo yung pakpak na yon, kailangan ng 21 to 37 days para makumpleto yung pagtubo nung pakpak. Pero syempre depende yan sa nutrisyon na meron sila. Kapag kulang sila sa nutrisyon, asahan na natin na hindi ganun kabilis yung pag-develop nila. Ano nga naman ang gagamitin ng katawan nila, di ba? Para sustenihan yung pangangailangan para tumubo yung kanilang bagong pakpak. So kapag ganun, high protein ang ibigay natin sa ating mga alaga. Meron tayong video tungkol sa balahibo, pagpapaganda ng balahibo at sa mga naglulugon. Ayan, panoorin nyo yan, yung episode na yan. Ito pa isa mga kalapatids, yung pinakamatagal tumubo ay yung primary number 10. Siyempre siya ang pinakamahaba, siya ang may pinakamahabang panahon para tumubo o ma-fully grown. Ngayon magpepwede rin kayo at least 2 buwan bago ang training or derby. Sapat na yon mga kalapatids, kasi 21 to 37 days lang naman, di ba? So yun, sana nasagot yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir Gatsman. Ingat ka dyan, sir. Ito naman yung katanungan isa ng kalapatids natin, paano daw ba magpaganda ng katawan ng young bird? Ay, ang ginagawa ko lang dyan mga kalapatids, pag young bird, pinaparonda lang natin yan, kasabay ng pag-e-educate natin sa kanila yung pagpapalow fly, paghubog ng stamina sa low flying, tamang exercise, kusa na yan, mahuhubog, basta ang pinapatukan nyo ay sapat. Pag young bird kasi usually mga less than 3 months, nangangailangan pa yan ng high amount of protein kasi nga nagde-develop pa yung mga balahibo niyan. 2.5 to 3 months mag-first molt yan. So kailangan niya ng high protein. Tapos tamang pa-low fly lang, tamang exercise. Kasi pagka pinakain mo ng pinakain naman yan at hindi mo naman siya binibigyan ng ehersisyo, tataba lang yan, bibigat. Mangyayari doon patabain lang. Ito para sa mga kalapatids natin kanubi, kasi pagka inisip natin na paano pagandahin yung katawan, inisip nyo agad na mataba, na malusog, malaman. Hindi mga kalapatids, depende kasi yan sa paggagawa natin sa ating mga alaga. Kung sila yung mga breeder, kailangan talaga may katawan yung ating mga ibon. Pero kung sila yung mga flyers, kailangan hindi naman masyadong mataba, tamang muscle lang. Tapos yung katawan nila ay pear shape, hindi yung sobrang kala mo mansanas na puputok, hindi yung ganun, kasi mabigat yun mga kalapatids. Pear shape lang, alam nyo yung pear na prutas, pear shape lang mga kalapatids yung katawan, okay na yun. Tapos maintain na lang, kung sila yung flyers, maintain nyo na lang sa pamamagitan ng pagre-regulate ng patuka at tamang ehersisyo, sapat dun sa binibigay nating diet sa kanila. Ay nako, kakapagod. Okay mga kalapatids, so nalinis na natin kahit pa paano, ay maliwalas naman. Maliwalas ba? So yan muna mga kalapatids ang update dito sa ating munting tambayan. At bukas tuloy-tuloy na tayo dahil mukhang gaganda na yung panahon at magre-resume na sa ginagawang liparan sa club. Kaya tutok lang mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam.